Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong babasahin ang Diyos na makikita sa 2 Corinthians chapter 12 verses 6 to 10. Bilang paggalang, inahiling po ang lahat na tumayo. Ulitin ko po, ang ating pagbasa ay makikita sa 2 Korinto, Kabanata 12, talata 6 hanggang 10. At kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin, sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man ng higit tungkol sa akin kaysa sa kanyang nakita o narinig sa akin. Ngunit, upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong itinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng ating salita. Maaari na po tayo ngayon. Magandang umaga po muli. Ngayong umaga po, tayo ay nagagalak sapagkat ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay hindi na bago sa atin. In fact, noong pong panahon ng pandemya, siya po ay palagi nating nakakasama. Personal at maging sa digital messages. Siya po ay married to Grace, Pastora Grace Angeles. Sila po ay pinagpala ng 3 anak. Si Gian na 22 years old, si Gianna 18 years old, at si G-Boy Bryce 6 years old. Siya po ay naglingkod at nag-graduate sa Previous College of Bible in 1996 with a degree in Bachelor of Arts in Theology, major in Church Music Conducting. He took Uniting in Master of Arts in Choral Conducting in UP Diliman from 1997 to 1999. He served also as music director of the Christ Redeemer Church in Valenzuela City from 1996 to 2005. He was also employed in Grace Christian College as a music teacher from 1998 to 2012. And he graduated with a Master of Arts in Christian Education from Alliance Graduate School in March 2016. Also, he graduated Doctor of Ministry to Christian Leadership in Alliance Graduate School in June 2023. Kasalukuyan po, siya ay ordained minister of Christian and Missionary Alliance Church of the Philippines since 2011. He is also a former senior pastor of Baliwag Alliance Church from 2006 to 2024. Administrator of Baliwag Alliance Christian Academy from 2012 up to the present.
He is also a professor of Alliance Graduate School, College of Ministry. And currently, siya po ang ating National Treasurer of Kamako. Palakpakan po natin at i-welcome ang lingkod ng ating Panginoon, Reverend Dr. Ian David Angeles. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Kaganakan ko po na makabalik muli dito sa San Fernando. At mula nung nabalitaan ko na nag-air ko na ang San Fernando, excited ako bumalik talaga dito. Yun pala, yung lagi namin inuupuan tuwing kami pupunta dito sa harapan. Dito pala nakatutok yung aircon. Kaya mula kanina hanggang ngayon, ang lamig-lamig ng kamay ko. Magandang umaga po at mainit na umaga sa atin ngayon, sa lahat sa atin. Nandito man tayo o nandoon sa FB Live, magandang umaga po at purihin natin ang Panginoon sa 42 years ng kanyang katapatan. Muli natin palakpakan ang Panginoon sa kanyang papuri, sa kanyang pasasalamat. Anuman ang ating nararanasan ngayon ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita at kagalahan ko pong bumalik dito. Nung Friday po, ay flight ng national team magmula sa Dipolog City papunta dito sa Manila. At ang katabi ko po sa eroplano ay ang dati ninyong pastor, si Pastor Lemuel Mogniling. Si Pastor Lemuel ay speaker ngayon sa Novaliches Alliance Church. Kaya nung kami ay nasa aeroplano at na-delay ng kaunti yung aming flight, ang sinabi niya sa akin, huwag mong kalimutang ikamusta ako sa San Fernando. Kaya mainit po ang pagkamusta niya sa bawat isa sa atin dito sa San Fernando. At ako po ay naniniwalang akmang-akma ang tema ng kabutihan, ang katapatan ng Diyos sa ating iglesia dahil wala nang masihigit pa na dapat natin pagtuunan ng pansin kundi yung kamangha-manghang gawa ng Diyos sa ating church, sa ating buhay personally, at kung ano ang ginagawa niya ay hindi kayang tawaran ng tao. Ito ay biyaya na hindi kayang sukatin ni numan. Kung titignan natin, maraming mga paraan upang makita ang biyaya ng Diyos. Pero alam niyo po sa aking buhay, sa aking pagtotoo, ang biyaya ng Diyos ay sa mga simpleng bagay na ating nakikita araw-araw. Hindi natin kailangan makakita ng miracle, himala, para masabing mabuti ang Diyos. Nakikita ang biyaya ng Diyos sa mga simpleng bagay, katulad po ng ating buhay ngayon. Naalala ko isang maikling kwento tungkol sa isang matandang, isang senior citizen na babae na siya ay nag-iisa na lamang sa buhay. At dahil nag-iisa na lamang siya sa buhay, siya ay nalulungkot. Kaya pumunta siya sa isang pet store, yung bilihan ng mga hayop. At nagmasid siya, ano kayang hayop ang pwede niya makasama sa buhay niya nang siya'y nag-iisa lang. At ang kanyang mga mata ay napukaw sa magitan ng isang ibon, isang matalinong parot. At sabi niya, tamang-tama, ang parot na ito ang pwede kong kausapin pag ako'y nalulumbay at nalulungkot. Kaya sinabi niya doon sa manager, gusto kong bilhin ang parot na ito para makausap ko araw-araw. Hindi na ako malulungkot. Binayaran niya ito at dinala sa bahay. Pagdating sa bahay, nakita niya ang parot na nalulumbay din, nalulungkot din. Mag-isa lang siya doon sa kulungan at pag kinakausap nitong senior citizen, hindi naman sumasagot. Kaya bumalik ngayon ang senior citizen sa tindahan at ang sabi niya, parang malungkutin ang parot na nabili ko sa inyo. Ang sabi ng manager, ma'am, ang pwede niyo pong gawin ay bilhan niyo siya ng hagdanan na nandoon pwedeng ilagay sa loob ng kulungan dahil mahilig siyang umakyat panaog sa hagdanan. Bumili ngayon ng hagdanan, inilagay niya doon sa loob ng kulungan. Pagkalipas ng ilang mga linggo,
hindi pa rin nagsasalita ang parot. Sa tuwing kinakausap niya, nakatahimik lang. Bumalik ngayon si Madam doon sa tindahan at sinabing, hindi pa rin nagsasalita ang parot. Ang sabi ng manager, bilhan niyo po siya ngayon noong salamin para pag nakikita niya ang kanyang sarili doon sa loob ng kulungan, maiinganyo siya magsalita. Bumili ng salamin, inilagay sa kulungan. Paglipas ng 1 linggo, hindi na naman nagsasalita. Nagtataka ngayon ang senior citizen, bakit hindi nagsasalita? Bumalik ulit sa manager. Manager, hindi pa rin nagsasalita. Ang sabi ng manager, bumili kayo ng swing. Ilagay nyo sa loob ng kulungan dahil mahilig yung mag-swing. Bumili ng swing, inilagay sa kulungan. Pagkalipas ng 1 linggo, hindi pa rin nagsasalita ang parot. Bumalik ang senior citizen sa manager. At ang sabi niya sa manager, namatay na po yung parot na binili ko sa inyo. Ang sabi naman, ha? Wala ba siyang sinabi bago man lang siya namatay? Ang sabi ng senior citizen, meron pong sinabi. Ano ang sinabi? Ang sabi ng parot, sa dami ng binigay mo sa akin, wala bang pagkain na pwede akong kainin? Yun po pala, sa dami ng binigay, nakalimutan pakainin. Maraming mga mananampalataya, mayroong mga hagdanan, mayroong mga salamin, mayroong mga swing sa buhay. Pero ang nakakaligtaang bilangin ay yung mga simpleng bagay na nagpapalakas sa atin. Katulad ng salita ng Diyos na siyang pagkain natin, espiritual na pagkain araw-araw. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay ang Diyos ng biyaya mula sa 2 Korinto 12 sa 1 hanggang 10. Samahan niyo po ako sa panalangin. Muli kaming lumalapit sa inyo at hinihiling, hindi ang paghahanda ng tao, hindi ang pagpapaliwanag ng tao, ang aming hinihiling, ang tinig ng banal na Espiritu na siyang magturo sa amin at magbago ng aming pananaw, magbago ng aming buhay. Muli, Panginoon, hinihiling namin, lahat kami ay inyong baguhin upang maging kawangis ni Kristo sa lahat ng gawin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang 2 Korinto po, Kapitulo 12 ay sinulat ni Pablo upang ipakita ang kanyang mga struggles sa buhay. At dito natin makikita yung struggles ay napalitan ng mas malalim na perspektibo. Ito yung pananaw ng pagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Kaya kung titignan po natin yung 2 Corinthians chapter 12, ipinakita ni Pablo dito yung iba't ibang kanyang mga struggle. Nais ko lang pong i-highlight dito sa magitan ng Filipino version. Ang sabi dito, kung mayroon ako may pagmamalaki, hindi ako magmimistulang hangal, dahil totoo naman ang aking sasabihin, pero hindi ko ito gagawin dahil baka sumobra ang palagay ng ilan sa akin kaysa sa nakikita nila sa aking pamumuhay. Meron siyang nais pagmalaki pero ayaw niya itong gawin. Para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin. Kamanghamangha. Binigyan ako ng isang kapansanan. Ito kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Kapansanan. Kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan. Para hindi ako maging mayabang. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Ito ang struggle. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan. Ang mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, panguusig at sa mga paghihirap, alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako
pinalalakas ng Diyos. Nais ko po tanongin ang bawat isa sa atin, saan nga ba inihahayag ng Diyos yung kanyang biyaya? Ito po ba'y pagkatinubon lamang ng Diyos ang ating mga panalangin, nahahayag ang kanyang biyaya? Kapag nakita natin na tayo po ay nakakapag-impok ng salapi, nahahayag ang kanyang biyaya. Dito po sa talata na ito, mula sa 6 hanggang 10, ipinakita ni Pablo na nahahayag ang biyaya ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Iba't ibang mga kapitulo, yugto ng ating buhay. Nahahayag ito. At himay-himayin natin yung mga talatang ito. Tignan po natin. Kaya kung kayo po ay mayroong mga Biblia, nais ko pong sundan ninyo ako sa inyong mga Bible. Saan na ihahayag? Tingnan natin yung paliwanag ni Pablo. Doon sa talatang 6, kung magmamalaki man ako, hindi ako magmimistula hangal dahil totoo naman ang aking sasabihin. Hindi ko ito gagawin dahil baka sumobra ang palagay ng ilan sa akin kaysa sa nakikita nila sa aking pamumuhay. Ang unang aspeto na makikita natin o yugto ng buhay natin na nahahayag ang kanyang mga biyaya ay sa ating mga kaayusan. Ang ayos ng ating buhay, yung kapanatagan ng ating buhay, yung ano ang ayos ng ating buhay ngayon, nahayag ang kanyang biyaya. Tingnan po natin si Pablo na nagsalita ng ganito, sa akin, pwede akong magyabang. Bakit? Maayos ang kanyang buhay. Marami siyang pwedeng ipagyabang. Ngunit ang sabi niya, ayokong magmistulang hangal. Bakit? Dahil sa lahat ng pwede nating may pagyabang, ang totoo, hindi ito dahil sa atin, kung hindi sa biyaya ng Diyos. Kaya pagka lahat ng bagay ay maayos, wala tayong karapatang magyabang. Dahil lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Naalala ko nung ako ay nag-aaral ng high school, sa klase namin, ako pinag-graduate ng Philippine Christian University. Mayroong isang test noon, naalala ko noong ako ay sa klase na yun, meron kaming subject na trigonometry noong mga panahon na yun. Yung mahirap talaga naman, trigonometry. Ewan ko kung may trigo pa ngayon sa junior high school, no? Meron kaming trigonometry. Merong isang quiz, 1 to 10 lang. Ang klase namin ay mga 30 kami or 35 sa classroom sa Philippine Christian University. Naalala ko yung quiz na yun na 1 to 10, ako lang ang naka-perfect. Kaya ang ginawa ng teacher, ito may konting pagmamalaki. Nagbimistula ka ka. Nung nakita ng teacher na ko, si Mr. Santos yun nakita niya na ako lang ang naka-perfect. Pinatayo niya ako. At ang sabi niya, palakpakan niyo ang nag-iisang naka-perfect score sa quiz natin. Angeles. Ang tawag kasi sa amin, mga apelido lang. Angeles. Nung tumayo ako, pinalakpakan. Alam niyo yung feeling ko, lumulutang ako sa ere. Ang sarap ng pakiramdam pala pagka makapagyayabang ka dahil meron kang achievement. Pagkatapos ng trigonometry, recess, paglabas ko ng kwarto, ang taas ng toho. Pakiramdam ko, ako ang pinakasikat sa klase namin. Bagamat mayroong pagyayabang, ang sinabi ko sa sarili ko, nakachamba ako. Nakachamba. Dahil alam ko sa sarili ko, hindi ako magaling sa math. Kaya nung naka-perfect ako, ang proud ko, pero alam kong hindi ko ito kayang mag-isa. Ito po ang katotohanan. Lahat ng ating mga nagawa, hindi dahil sa atin. By default, lahat po tayo ay walang karapatan sa biyaya ng Diyos dahil tayo'y makasalanan. Ang lahat ng ating mga naiipon, ang lahat ng ating mga achievement ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang panalangin ni Solomon ay huwag maging mayaman, huwag din maging mahirap. Nabasa niyo na po ba itong talata na ito? Ang sabi sa Kawikaan 30, talatang 8 at 9, huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip,
bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Ito ang panalangin ni Solomon na pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Huwag maging mayaman, huwag maging mahirap. Dahil ang dahilan nito ay maaaring makalimutan ng Panginoon. Mga kapatid, sa kaayusan ng ating buhay, sa kasapatan natin sa ating buhay, sa kapanatagan na ating nararanasan, mahayag nawa ang biyaya ng Diyos. Ang pangalawa, makikita natin sa verse number 7. Para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamangha-mga ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na mahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Saan nahahayag ang biyaya ng Diyos? Ito ay sa karamdaman. Totoo po na ang karamdaman ginagamit ng Diyos para mahayag yung kanyang biyaya. At nais ko po itong tignan natin sa isang perspektibo na hindi pangkaraniwan. Dahil maraming mananampalataya na kapag mayroong kapansanan, naaawa sa sarili, nagsiself-pity. Huwag po natin itong gawin. Ito ang nais ipakita ni Pablo sa kanyang sulat. Sa magitan ng kapansanan sa katawan, hinayaan ito ng Diyos para hindi siya magyabang. Ito yung napakagandang patotoo. Ang kapansanan, karamdaman ay ibinigay ng Diyos sa atin upang manatili tayong mapagpakumbaba. Kaya mayroon pong mga kapansanan na sadyang nadadaanan natin sa ating buhay upang patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Alam niyo po, yung ngayong umaga lamang, pag-gising namin, si Sister Grace kasama ang aming anak dahil katabi namin natutulog, nagdalawang isip kami kung isasama ba namin yung aming bunsong anak na si Gio dahil siya po ngayon ay may karamdaman. Mula kagabi na hindi na magandaan yung kanyang pakiramdam hanggang pag-gising niya ngayong umaga, siya po ay nilalagdag. Pero ayaw naman niyang mawalay sa amin, kaya nagpasya na lang din kami. Isama siya kahit siya ay mayroong karamdaman. Ang karamdaman ay bahagi ng pagtuturo ng Diyos upang masaksihan ang tunay na pagpapagaling nagmumula sa Kanya. Pero tandaan natin, hindi lahat ng panalangin natin ay Kanyang ibibigay. Kung titignan natin si Pablo, 3 beses niyang hiniling na ito ay mawala, ito ay matanggal at pagalingin. Ano ang sinabi ng Diyos? Hindi. Bakit? Dahil mayroon siyang layunin na hindi natin kayang abutin. Ang pwede lang natin gawin ay magtiwala. Nais ko po magpakita sa inyo isang litrato. Nakita niyo na po ba? Napansin niyo na po ba? O dumana po ba ito sa wall ng mga inyong mga Facebook? Na, sino po sa atin ang nakakakilala sa babaeng ito? Siya po ay patay na. At siya po ay isang Amerikano. Wala. Ang pangalan po niya ay si Fanny Crosby. Si Fanny Crosby ang sumulat ng awiting To God Be the Glory. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Siya rin po ang sumulat ng awiting Blessed Assurance. This is my story, this is my song. Siya po ang sumulat niya at marami pang mga hymns na inaawit natin ngayon. Noong 1800s, siya po ay nabuhay. Ipinanganak siya ng isang normal na batang babae. At nung siya ay 6 years old, siya ay nagkaroon ng problema sa mata. Namaga ang kanyang mga mata. Ipinatingin siya sa doktor at yung doktor na tumingin sa kanya, inopera ang kanyang mga mata. Inopera yung kanyang mga mata.
At pagkatapos operahin, ito ang nangyari. Na aksidente ng manggagamot ang kanyang mga mata, kaya hindi na siya nakakita mula noon. Magmula noon hanggang siya'y namatay, hindi na naibalik ang kanyang mga mata. Pero kahit siya ay bulag, nakapagsulat siya ng ilang daang mga himno. At nung siya ay sumikat dahil sa kanyang mga nagawang himno, isang pastor ang lumapit sa kanya na sabi, sa lahat ng mga kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos, sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa iyo, bakit nga kaya yung paningin ang hindi ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ito ang response ni Fanny Crosby. Nais ko pong basahin sa English. Ang sabi niya, do you know that if at birth I had been able to make one petition, it would have been that I was born blind? Because when I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior. Alam niyo ba na ako ako'y papanganak? Isa lang ang aking hilingin, na ako'y panganak ng bulag. Dahil nang sa ganun, pagdating ko sa langit, ang unang mukha na aking masisilayan at magbibigay ng kagalakan sa akin ay ang aking tagapagligtas. Hindi nakitaan ng pagsisisi, hindi nakitaan si Fanny Crosby ng paninisi ng doktor. Bagkus ipinakita niya na mas malaki ang pagpapasalamat nang sa ganun pagdating niya ng langit, ang una niya makikita mukha ay ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Ang karamdaman ay bahagi ng ating buhay at lahat tayo ay dadaan dito upang makita natin ang Diyos ang may-ari ng ating buhay, hindi tayo. Ang Diyos ang ating manggagamot at ginagamit lamang niya ang gamot, ang doktor at ang ospital upang mahayag ang kanyang biyaya. Ang pangatlo ay makikita natin sa talatang 9. Verse 9, sapat na sa iyong aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganun, lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Saan nahahayag ang biyaya ng Diyos? Hindi lang sa kaayusan ng ating buhay, hindi lang sa karamdaman ng ating buhay, ganoon din sa ating mga kahinaan. Ang si Pablo po, ang kanyang kahinaan, dito nahahayag ang kapangyarihan ni Kristo. At alam natin na si Pablo sa matagal na panahon, siya ay kilala na maging persecutor ng mga mananampalataya, ng mga tagasunod ni Kristo. Siya ang nagpe-persecute, pero dumating na sa punto ng kanyang buhay na siya ang naging defender ng mga mananampalataya. Kaya makikita natin yung pagbabago ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po, yung kahinaan na ito ang naging daan upang mahayag yung biyaya, yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya kung mayroon tayong kahinaan, ito ay a perfect opportunity to show that God is working in me. Alam niyo po, ako ay minsan naging biktima ng yosi. Ang sabi ko lang sa sarili ko, subukan ko kayang mag-yosi. Kaya kahit ako ay nag-aral sa isang Bible school, sekreto akong nag-yosi. Bumili ako, naalala ko noon na intern ako sa Sunshine City Alliance Church. Pumunta ako sa isang sulok. Marami kasing mga liblib na sulok doon. Sabi ko, tikman ko nga yung Marlboro. Bumili ako ng Marlboro, isang stick. Nung pagtikim ko, naubo ako. Unang smoke, unang hitit ko pa lang, hindi ko na maatim yung usok. Kaya itinapon ko rin, sabi ko, hindi ko kaya to, hindi ko kaya. Hanggang sa sinabi ko, subukan ko naman kaya nung panahon yung mga tandwa, yung mga inumin na mabibigat. Sabi ko, subukan ko kaya. Bumili lang ako ng maliit. Noong tumikim ako,
Hindi ko talaga malulun sa sobrang bait. Nagtataka ko bakit maraming na-addict, marami ang engross na sa ganito. Kaya ang sabi ko, hindi ko kaya ito. Hindi ko na kailangan pang subukan muli. Mayroong mga kahinaan tayo. Yung ibang kahinaan, pagkain. Kunwari nagda-diet. Kunwari nagja-jogging pag umaga. Pagkatapos mag-jogging, nagbo-buffet. Para masabing, nagja-jogging naman ako. Nagda-diet. Mayroon tayong kahinaan. Amen po ba? Kaunti lang may kahinaan dito, no? Lahat tayo ay mayroong kahinaan. At ang kahinaan na ito ay perfect opportunity to show that God is working in me. God is working in my life. I need to be patient. Kaya po ang ating mga katabi ngayon, may ding mga kahinaan na kailangan nating pagpasensyahan. Kailangan nating tanggapin. Tapikin nyo nga ang inyong mga katabi at sabihin natin sa ating mga katabi na salamat sa Diyos sa iyong kahinaan. Hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Tapikin nyo po. Sabihin natin, magbago ka na kapatid. Ang totoo, ang kahinaan ay opportunity, pagkakataon para tayo ay magbago. Sino ba ang nakakaalam ng ating kahinaan? Tayo rin naman. Alam niyo, natutuwa ako dito sa kanina, yung ating magmula sa umpisa hanggang matapos. Nakita ko yung tema natin sa General Assembly. Kasi no General Assembly sa Palawan, ang ating tema ay Empowering Generation. Nakita natin ang mga bata. Ang galing magsayaw. Ang pinakamagaling magsayaw, yung nandun sa taas kanina. Sino ba yung nasa taas kanina lahat? Hindi ko lang, ikaw ba yun? Congratulations, ha? Pagka umikot umiikot yung mga bata. Nakita rin natin ang mga kabataan. Talaga yung mga kabataan na tumutugtog dito. Natutuwa lang ako na hindi lang kayo sabay-sabay sa pag-indak. Sabay-sabay din kayo sa pagsayaw. Maraming salamat sa music team natin. Nakita rin natin ang mga kababaihan. Nagulat ako sa pagsasayaw ng kababaihan, parang may naiwan na sapatos dito sa may gabi dito. Sabi ko, siguro nalaglag yun. Kaya na parang hindi naman hinahanap, kaya palagi ko scripted. Kaya okay lang. Talagang sabay-sabay ang kanilang pag-indak. Pati yung pagpalo at pati yung paghawak ng mga sa likod. Nahawakan nila yung tamburin. Ang kulang lang kalalakihan. Kailan ko kaya makikita kalalakihan nagtatamburin? Mamaya, ay praise God. Hindi ako uwi, hindi kami uwi na hindi nagtatamburin ng kalalakihan. Amen, men? Wala bang, gusto niyo ba makita magtamburin ng mga men? Yan ang kahinaan ng kalalakihan. Pero natutuwa po ako na it's well participated. Well participated. And that is a sign of a healthy church. Lahat ay nagpa-participate. And it is my prayer, lalo na sa ating mga bisita. Kayo po ay nandito hindi dahil lamang naimbita kayo. Ang katotohanan, kayo po ay naririto dahil nais ng Panginoon maging bahagi kayo ng ating anibersaryo. Masaksihan natin biyaya ng Diyos ang dumadaloy sa iglesia ito. Kung kayo po ay wala pang church, I invite you to stay here and grow with us. Manatili sa Panginoon at maging bahagi nito. Kaya totoo na pag tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, mayroon siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ng tao. The will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you and the power of God cannot use you. Hindi natin kayang pumunta sa isang lugar na hindi kayang pangunahan ng kalooban ng Diyos at hindi rin kayang tayo ay gabayan ng biyaya ng Diyos at gamitin sa Kanyang kapangyarihan. Kung ito ang layunin ng Diyos, kung tayo dadaan sa karamdaman, sa ating kahinaan, kung tayo dadaan doon sa tayo, masabi natin na tayo
malalim na kalungkutan, dito natin masasaksihan ang biyaya ng Panginoon na sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya kapatid, kung tayo'y bumagsak sa board exam, opportunity ito upang mahayag kung sino ang dapat nating pasalamatan sa lahat ng sitwasyon. Kung dumaan tayo sa breakup, mga kabataan, dumaan ba tayo sa mga breakup? Ito opportunity para makita natin si Lord ang dapat nating unahin. Tayo ba'y natanggal sa trabaho? Tayo ba'y lumipat na ng lugar, ng trabaho? Ito ay opportunity para makita natin ang Diyos ang tutugon sa ating pangangailangan. Meron pa tayong mga anak na pasaway na kahit anong gawin natin ng pangangaral, walang nangyayari. Opportunity ito upang makita natin Diyos ang nagbabago sa puso ng tao. Sa lahat ng ito, biyaya ng Diyos ang katapatan at ang kanyang kabutihan. Ang panghuli, makikita natin sa verse 10. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pangungusig at mga paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Ito ang ating kakulangan. Nahahayag ang biyaya ng Diyos sa ating mga kakulangan. Alam nyo, karaniwan sa mga kabataan, ang dumarating talaga sa punto ng kanilang mga buhay na nagnanais maging artista. Nagkaroon ba kayo ng pangarap na maging artista? Kaya lang ayaw nating aminin dahil hindi nagkatotoo, no? Pero minsan nagtataka ako, Lord, pwede kayang maging maputi ang aking kutis para ma-artistahin ang dating. Kaya lang, hindi talaga pinagkaloob. Lord, yung mga style ng aking buhok, habang buhay na ba ito na ganito? Baka mamaya magalit si Lord, kunin na lang yung buhok ko, karereklamo ko. Alam niyo po, lahat ng bagay na ating makikita sa ating paligid, kaiinggitan natin, sana meron ako nun, sana ganyan ako. Ito yung ating mga kakulangan. Alam niyo, ibinigay ng Diyos ito para makita natin, Diyos ang ating kasapatan. At kung makikita natin yung kasapatan natin sa Panginoon, lahat ng mga wala sa atin, makikita natin hindi kakulangan. Kung hindi, ito ay binigay at pinagkaloob lang ng Diyos sa atin. Kung ano yung meron sa atin, dahil ito yung bagay sa atin. Kaya kung nagtatanong tayo, bakit nga ba yung ilong ko parang nadaan ng piso? Bakit yung hairline ko pataas ng pataas habang tumatagal? Bakit yung mga klase ko wala namang puting buhok? Yung sa akin, ang dami ko ng puting buhok. Kung marami tayong mga kakulangan sa buhay, marami tayong napapansin sa buhay, tandaan natin, ibinigay ng Diyos kung ang mayroon sa atin dahil dito tayo gagamitin ng Panginoon. Huwag tayong maghanap ng wala sa atin. Dahil pag binigay sa atin ng Panginoon, lahat ng gusto natin, baka malayo ang puso natin sa Kanya. Nakita ko ang isang clip na ito at nais ko pong basahin para sa atin. I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom and God gave me problems to solve. I asked for prosperity and God gave me brain and brawn to work. I asked for courage, and God gave me danger to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. I asked for favors, and God gave me opportunities. I received nothing I wanted, but I received everything I needed. Kung bakit hindi binibigay ng Diyos yung ating inihiling? Dahil hindi ito ang ating kailangan.
Bakit sa matagal na panahon ay hindi tinutugon ng Diyos ang ating dalangin? Dahil hindi pa ito ang panahon para sa atin. Hindi man natin matanggap yung ating hinihiling, pero tatanggapin natin ang nararapat para sa atin. Sa ating mga kakulangan, hanapin natin ang kasapatan mula sa Panginoon. Saan nahahayag ang biyaya ng Diyos? Ito'y nahahayag sa kaayusan, karamdaman, kahinaan, at kakulangan. Tayo pa lahat ay umuko tayo manalangin. Panginoon, alam namin na maraming panahon, pilit namin pinapalitan ang lahat ng aming mga pangangailangan sa paraan na gusto namin. Yung pangangailangan namin sa salapi, pilit namin hinahanap sa ibang paraan. Yung paghanap namin ng mga bagay na wala sa amin, pinipilit namin na ma-achieve ito. Panginoon, naniniwala kaming hindi ito lingid sa inyong halaman. Ipagkakaloob niyo ito sa tamang panahon. Mga naghahanap ng trabaho, naghahanap, Panginoon, ng relationship, nananalangin para sa stable na income. Yung iba, Panginoon, yung stable na relationship. Panginoon, naniniwala kami, ipagkakaloob ninyo ito sa panahon na inyo itinagda. Katulad ni Pablo, ang kanyang panalangin, bagamat hindi ninyo tinugon ayon sa inyong kahilingan, pero nahayag ang inyong kabutihan, nahayag, Panginoon, ang inyong kapangyarihan sa kanyang buhay. Kaya aming panalangin sa panahon na hindi namin inaasahan ang mga bagay na nangyayari sa aming paligid, yung mga aming pong mga proseso na aming pong dinadaanan ngayon, hindi man namin ito inaasahan, turuan niyo kami na maging mapagpasalamat. Dahil ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, hindi nagbabago araw-araw. Magbago man ang aming mga nararamdaman, magbago man yung aming paligid, ang inyong kabutihan at katapatan, kailanman hindi magbabago. Aking panalangin, kayo ang magpala sa iglesia ito. Sa matagal na panahon, dumaan sa iba't ibang mga sakuna, dumaan sa iba't ibang mga problema, nakita namin ang inyong kamay. Kaya aming panalangin, gamitin niyo ang iglesia ito para sa lugar na ito. Mahayag na kayo ang Diyos na aming tagapagligtas at Panginoon. Kayo ang pumigilo sa mga tao sa inyo ay nagpapasakop. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga leaders, ang church ministry team. Kayo magbigay sa kanila ng karunungan upang tanggapin nila ang hamon bilang mga lingkod ninyo sa iglesia ito. Aking panalangin ang inyong pagpapala kay Pastor Victor sa kanyang buong pamilya na maranasan ang walang hanggang awa na nagmumula sa inyo. Kayo rin na mag-provide sa kanilang pangangailangan at magbigay sa kanya ng kakayahan upang maging pastor ng iglesia ito sa lahat ng pagkakataon. Kayo magbigay din, Panginoon, ng inyong pong pabor sa lahat ng mga naririto, ang kalalakihan, kababaihan, hanggang sa mga kabataan, hanggang sa mga maliliit na bata. Pagkaisahin niyo po sila sa magitan ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. Pagpalain po ninyo at maraming pang taon ang inyong idagdag sa iglesia ito. Maraming daughter churches ang may tatag dahil sa kanila. At gamitin niyo sila upang maging ilaw sa lugar na ito. Ang inyong biyaya, ang aking panalangin na patuloy na dumaloy sa bawat isa sa kanila, ngayon at kailanpaman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po.